Mga minamahal kong kapatid at kaibigan sa pananampalataya, maligayang pagdating sa isang espasyo kung saan ang pag-asa ay muling sumisibol at ang mga imposible ay nagiging posible sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos at sa pamamagitan ng pag-akay ng ating mahal na Ina. Sa bawat isa sa atin, darating ang mga sandali na pakiramdam natin ay puno ng buhol ang ating buhay. Mga buhol sa ating puso, sa ating isip, sa ating mga relasyon, sa ating pananalapi, o maging sa ating kalusugan. Naranasan mo na ba yung ganyang pakiramdam na may isang buhol sa buhay mo na napakahirap kalagan, isang buhol na halos sumakal na sa iyong pag-asa at nagpaparamdam sa iyo ng sobrang bigat? Kung nararamdaman mo ngayon ang bigat ng mga buhol na yan, may sasabihin ako sa iyo, at ito ang unang hakbang na pwede mong gawin ngayon mismo. Kausapin mo siya. Ang Birheng Maria, sa kanyang titulong tagapagkalag ng mga buhol, ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos bilang ating muling tagapagbigay pag-asa. At ngayong araw, ipapakita ko sa iyo hindi lang kung paano, kundi paano ginamit ng 8 ordinaryong Pilipino ang 8 Himalayang dasal na ito kay Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol para tuluyang mapalaya mula sa kanilang mga buhol na akala nila ay hindi na makakalas. Manatili ka sa akin dahil ang paglalakbay na ito ay para sa iyo, para sa iyong kalayaan, at para sa iyong bagong simula. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit ka naririto ngayon, at pinagkatiwala ko na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang paanyaya para sa iyo upang maranasan ang tunay na pagbabago. Nagsimula ang lahat para sa akin isang umaga nang makatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang babaeng nagngangalang Aling Nena. Isang mensahe na naglalaman ng matinding kalungkutan at pagkalito. Sir, ang simula ng kanyang sulat, pakiramdam ko po ay nalulunod na ako sa utang. Mahigit 10 taon na po akong pinupukpok ng mga nagpapautang. May sakit ang asawa ko, at ang mga anak ko naman po ay may kanya-kanya na ring pamilya na hindi rin sapat ang kinikita. Napakarami ko pong buhol sa buhay, sir. Wala na po akong makita pang liwanag. Habang binabasa ko ang mensahe ni Aling Nena, nakaramdam ako ng matinding empathy. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong uri ng mensahe. Maraming Aling Nena sa ating lipunan, mga taong nagtatago sa dilim ng pagkalito, takot, at kawalan ng pag-asa. Mga buhol na tila imposibleng kalagan. At doon nagsimula ang aking misyon, ang pagbabahagi ng mga dasal na ito, na hindi lamang nagpabago sa buhay ni Aling Nena, kundi sa napakarami pang iba. Ang una sa 8 Himalayang dasal ay ang dasal ng pagsuko iri tiwala. Narinig mo na ba ang kasabihang, kapag ginawa mo na ang lahat, isuko mo na sa Kanya? Madalas, ang pinakamalaking buhol sa ating buhay ay hindi ang problema mismo, kundi ang ating paghawak at pagkapit dito. Ang ating pagnanais na kontrolin ang lahat. Si Aling Nena, halimbawa, ay buong buhay niya na sinubukang malutas ang lahat ng kanyang problema ng mag-isa. Sa loob ng 10 taon, siya ay gabi-gabing nagpupuyat, naghahanap ng paraan, naglilista ng mga utang, nagko-compute ng interes. Ngunit sa bawat hakbang, lalo lang siyang nalulunod. Ang kanyang buhol ay lalo lang humihigpit. Isang araw, sa kalagitnaan ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang tungkol sa Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol. Sa una, nag-alinlangan siya. Ano ang magagawa ng isang dasal sa dami ng kanyang utang? Ngunit sa sobrang pagod niya, nagpasya siyang subukan. Sa dasal ng pagsuko at tiwala, hindi mo kailangan ng komplikadong salita. Ang kailangan mo ay ang puso na handang magbitiw at magtiwala. Ito ay parang isang bata na pagod na sa pagtakbo, at sa wakas ay sumuko sa mga bisig ng kanyang ina. Dito, ang ina natin ay si Birheng Maria. Hindi niya kailangan ng perpektong pananalita, kailangan niya ang iyong sinseridad. Isinuko ni Aling Nena ang kanyang mga utang, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagiging kontrolado sa sitwasyon. Sinabi niya, mahal na ina, hindi ko na po kaya. Kayo na po ang bahala. Isinuko niya ang kanyang control at ipinagkatiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Ito ang unang hakbang tungo sa pagkalas ng buhol.
Kung mayroon kang buhol ngayon, isuko mo muna. Bitawan mo ang pagnanais na kontrolin ito. Magtiwala ka na may mas dakilang kapangyarihan na gumagabay. Ang pag-unawa na hindi mo kailangan gawin ang lahat ng mag-isa ay isa ng malaking pagpapalaya. Ang pagsuko ay hindi pagtalikod, ito ay pagpapalaya. Ang ikalawang Himalayang dasal ay ang dasal ng paglilinaw ng hangarin. Madalas, ang ating mga buhol ay nagiging mas komplikado dahil hindi natin alam kung ano ba talaga ang ating hinihiling o kaya naman magulo ang ating mga intensyon. Gusto natin ng kapayapaan pero humahawak tayo sa galit. Gusto natin ng pagpapatawad pero nagbibigay daan tayo sa puot. Si Mang Tonyo, isang mangingisda, ay nakaranas ng matinding buhol sa kanyang pamilya. Magulo ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak. Nais niya ng pagkakaisa, ngunit sa tuwing nagsasama-sama sila, nauwi lang sa pagtatalo dahil sa mana at sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang dasal ay, "Ina, pag-isahin mo kami." Ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang galit sa kanyang bunsong anak na sa tingin niya ay unfair sa pagkuha ng lupa. Ang kanyang dasal ay may buhol din nang matutunan niya ang dasal ng paglilinaw ng hangarin. Siya ay umupo sa harap ng altar ng Birheng Maria at sinuri ang kanyang puso. Ano ba talaga ang gusto niya? Kapayapaan o ang mapatunayang tama siya? Pagmamahal o ang manalo sa argumento? Sa dasal ng paglilinaw ng hangarin, hinihiling natin sa mahal na ina na tulungan tayong linawin ang ating mga intensyon. Linawin ang ating mga hangarin. Alisin ang mga salungat na emosyon na humahawak sa atin. Ito ay pagtatanong sa ating sarili, "Mahal na ina, ano po ba talaga ang pinakamalalim na nais ng aking puso para sa sitwasyong ito?" At doon, unti-unting nakita ni Mang Tonyo na ang kanyang pinakamalalim na hangarin ay hindi ang lupa, kundi ang pagmamahalan at pagkakaisa ng kanyang pamilya. Nang maging malinaw ang kanyang hangarin, nagbago ang kanyang pananaw, nagbago ang kanyang dasal, at unti-unting lumambot ang kanyang puso. Ito ang nagbigay daan sa pagkalas ng kanyang buhol sa pamilya. Ang malinaw na hangarin ay parang isang sinulid na nagbibigay direksyon sa ating dasal. Pero bago tayo magpatuloy sa ikatlong dasal na napakalaki ng epekto sa maraming tao, mi contanos comentarios de onde vos est asistindo at kung ang mensaheng ito ay pumapasok sa iyong puso. Mahalaga sa akin na malaman kung sino ang nakikinig at kung paano ito nakakaapekto sa inyo upang mas marami pa akong maibahaging mga aral na makakapagpabago ng buhay. Ang iyong boses ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Ang ikatlong Himalayang dasal ay ang dasal ng pag-amin ivu pagsisisi. Madalas, ang mga buhol sa ating buhay ay hindi lang resulta ng panlabas na sitwasyon, kundi ng ating sariling mga pagkakamali, kapabayaan, o mga kasalanan. Maaari itong maging pagmamalaki, inggit, galit, o anumang bagay na nagtatali sa ating kaluluwa. Ang pagtanggi sa mga ito ay nagpapalala lamang sa buhol. Kilalanin natin si Sarah, isang profesional na may mataas na posisyon na nakaramdam ng matinding buhol sa kanyang career. Napakagaling niya sa kanyang trabaho, ngunit sa kabila nito, hindi siya masaya at laging nakakaramdam ng insecurity. Palagi siyang nakikipagkumpetensya sa kanyang mga kasamahan at madalas ay nagsasabi ng mga hindi maganda tungkol sa iba. Sa dasal ng pag-amin at pagsisisi, kinukumpisal natin ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkukulang, at humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Hindi ito madali. Kailangan ng matinding tapang upang harapin ang sarili mong mga pagkakamali. Pero ito ang simula ng pagpapalaya. Nang sinimulan ni Sarah ang dasal na ito, napagtanto niya na ang kanyang tunay na buhol ay ang kanyang inggit at ang kanyang pagiging mapanira sa iba. Ito ang nagtatali sa kanyang puso at nagpipigil sa kanya na maranasan ang tunay na kapayapaan sa kanyang trabaho. Nagdasal siya kay Maria, humingi ng kapatawaran, at nagpasya siyang baguhin ang kanyang pag-ugali. Nag-umpisa siyang magpuri sa mga kasamahan niya, magbigay ng suporta, at maging mas mapagkumbaba. Ang buhol sa kanyang career ay hindi agarang nakalas, ngunit ang buhol sa kanyang puso ay nagsimulang lumuwag.
At nang lumuwag ang buhol sa kanyang puso, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw at ang kanyang pakikisama, na humantong sa isang mas magandang kapaligiran sa trabaho at mas mataas na level ng fulfillment. Ang pag-amin ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ito ay isang hakbang tungo sa pagpapalaya. Tandaan mo, ang Diyos ay mapagpatawad at ang mahal na ina ay mapagmahal. At dito na tayo dumako sa ika-4 na dasal, ang dasal ng patuloy na pananampalataya. Sa bawat paglalakbay, mayroong mga pagsubok. Hindi lahat ng buhol ay madaling nakakalas. May mga buhol na tila nilalabanan tayo, nagbibigay ng sakit, nagdudulot ng pag-aalinlangan. Dito pumapasok ang dasal ng patuloy na pananampalataya. Ito ang dasal na nagsasabi na hindi ako susuko. Kilalanin natin si Elena, isang inang may sakit na anak. Sa loob ng 5 taon, nagdasal siya para sa kalusugan ng kanyang anak. Nakita niya ang mga pagpapabuti, ngunit may mga panahong tila bumabalik ang sakit, o kaya naman ay may bagong komplikasyon na lumalabas. Ito ang mga sandali na halos sumuko na siya. Naisip niya, hindi ba ako pinapakinggan ng Diyos? Bakit ganoon pa rin? Ito ang buhol ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagbagsak, naalala niya ang mahal na ina na patuloy na nagdarasal para sa atin. Ang patuloy na pananampalataya ay hindi nangangahulugan na hindi ka na makakaranas ng pag-aalinlangan, kundi ito ay ang pagpipili ang bumangon sa bawat pagkakataon na nadapa ka. Ito ay pagpili na ipagpatuloy ang pagtitiwala, kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. Sa dasal na ito, sinasabi mo sa mahal na ina, kahit hindi ko maintindihan, naniniwala pa rin ako sa iyong pamamagitan at sa kapangyarihan ng Diyos. Sa bawat gabi, sa bawat umaga, patuloy na nagdarasal si Elena. Nagtiwala siya na kahit mabagal ang pagkalas ng buhol, ito ay kumakalawag. Ang kanyang patuloy na pananampalataya ay naging isang angkla sa gitna ng unos. At unti-unting, sa bawat maliliit na pagpapabuti, nakita niya ang kamay ng Diyos na gumagabay. Ang kanyang anak ay hindi man tuluyang gumaling ng overnight, ngunit ang kanyang kondisyon ay patuloy na bumuti, at ang kanyang pamilya ay nakakita ng lakas at pag-asa na hindi nila inakala. Ang pananampalataya ay hindi paghihintay sa himala, ito ay pagpili na maniwala sa himala. Ngayon, dumako tayo sa ika-5 Himalayang dasal, ang dasal ng pasasalamat papuri. Ito ay isang powerful na dasal na madalas nating nakakalimutan. Sa gitna ng ating mga problema at buhol, madali nating makalimutan ang mga biyaya na mayroon tayo. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang nagbabago ng ating pananaw, kundi nagbubukas din ito ng mga pinto ng biyaya. Kilalanin natin si Kuya Ben, isang driver ng jeep na nahaharap sa matinding krisis pinansyal. Ang kanyang kinikita ay hindi sapat para sa kanyang pamilya, at tila walang pag-asa ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang buhol ay ang takot sa kinabukasan at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, naalala niya ang isang payo na ibinahagi ko sa kanya, magpasalamat ka sa mga maliliit na bagay. Sa una, nag-alinlangan siya. Paano siya magpapasalamat sa gitna ng kanyang kahirapan? Ngunit sa kanyang dasal ng pasasalamat at papuri, nagsimula siyang magpasalamat. Nagpasalamat siya sa kanyang pamilya na kahit mahirap ay nagmamahalan. Nagpasalamat siya sa kanyang lumang jeep na kahit sira-sira ay nakakapaghanap buhay pa rin. Nagpasalamat siya sa bawat pasahero na sumasakay. Nagpasalamat siya sa mahal na ina sa patuloy na paggabay. Ang dasal na ito ay hindi nagtanggal agad sa kanyang mga problema, ngunit nagpabago sa kanyang energy at pananaw. Mula sa pagiging negatibo, siya ay naging positibo. Mula sa pagiging malungkot, siya ay naging mapagpasalamat. At nang magbago ang kanyang energy, nagsimula rin siyang makakita ng mga oportunidad. Isang araw, ang kanyang regular na pasahero ay nag-alok sa kanya ng part-time na trabaho bilang delivery driver, na nagbigay sa kanya ng karagdagang kita. Ang dasal ng pasasalamat at papuri ay hindi magic formula para sa instant na solusyon, ngunit ito ay isang paraan upang baguhin ang ating mindset na siyang magbubukas ng daan para sa mga solusyon.
Ito ay isang dasal na nagpapakita ng ating pagkilala sa Diyos bilang tagapagbigay ng lahat ng biyaya sa pamamagitan ng mahal na ina. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. At ngayon, sa ika-6 na Himalayang dasal, narito ang dasal ng pagmamahal pagpapatawad. Marahil ang pinakamahirap na buhol na ating kakalagan ay ang mga buhol ng galit, puot, at sama ng loob na hawak natin sa ating puso laban sa ibang tao o maging sa ating sarili. Ang mga buhol na ito ay mas malakas pa kaysa sa mga kadena at nagpipigil sa atin na maranasan ang tunay na kalayaan at kapayapaan. Kilalanin natin si Beth, isang babaeng may matinding buhol sa kanyang nakaraan. Pinagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan, at ang sugat na ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puso ay puno ng galit at bitterness. Naramdaman niya na ang galit na ito ay nagiging buhol sa kanyang mga bagong relasyon, sa kanyang kalusugan, at sa kanyang pangkalahatang kapayapaan. Sa dasal ng pagmamahal at pagpapatawad, hinihiling natin sa mahal na ina na tulungan tayong magpatawad. Hindi ito nangangahulugan na kakalimutan mo ang nangyari o hahayaan mong muli kang saktan. Ang pagpapatawad ay para sa iyong kalayaan. Ito ay pagpapakawala ng bigat na iyong dinadala. Isinulat ni Beth ang lahat ng kanyang sakit at sama ng loob sa isang papel, at dinala niya ito sa harap ng imahe ng mahal na ina. Nagdasal siya, hindi para makalimot, kundi para magkaroon ng kakayahang magpatawad. Humingi siya ng tulong kay Maria na punuin ang kanyang puso ng pagmamahal, hindi ng puot. Ito ay isang mahaba at masakit na proseso, ngunit sa bawat araw ng pagdarasal, sa bawat pagsusumikap na unawain ang kanyang kaibigan, unti-unting lumuwag ang buhol sa kanyang puso. Naging mas magaan ang kanyang pakiramdam, nakakita siya ng kapayapaan, at nabuksan ang kanyang puso sa mga bagong relasyon na puno ng tiwala at pagmamahal. Ang pagpapatawad ay isang desisyon, hindi isang pakiramdam. At ang mahal na ina ay nariyan upang gabayan ka sa mahirap na prosesong ito. Ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang lakas na kumakalag ng buhol. Ngayon, narito ang ika-7 Himalayang dasal, ang dasal ng pagkilos pag-asa. Maraming tao ang nagdarasal, ngunit hindi sila kumikilos. Naaalala mo ba ang kasabihang, faith without works is dead? Hindi sapat na magdasal lang tayo. Kailangan din nating kumilos ayon sa ating pananampalataya. Ito ang dasal na nagtutulak sa atin na gumawa ng aksyon, kahit maliit, upang makatulong sa pagkalas ng ating mga buhol. Kilalanin natin si Carlo, isang binata na may matinding buhol sa kanyang pag-aaral. Gusto niyang makatapos ng kolehiyo, ngunit nahihirapan siyang mag-concentrate at madalas siyang tinatamad. Palagi siyang nagdarasal na sana ay maging matalino siya, sana ay makatapos siya, ngunit ang kanyang mga libro ay nananatiling nakasarado. Ang kanyang buhol ay ang procrastination at ang kawalan ng disiplina. Nang matutunan niya ang dasal ng pagkilos at pag-asa, napagtanto niya na ang mahal na ina ay hindi lang magbibigay ng magic na sagot, kundi gagabayan din siya na gawin ang kanyang bahagi. Nagdasal siya kay Maria, humingi ng tulong para magkaroon ng disiplina at lakas ng loob na kumilos. At pagkatapos magdasal, agad siyang bumangon at nag-aral ng 1 oras. Kinabukasan, ganun ulit. Ito ay isang proseso. Sa dasal ng pagkilos at pag-asa, humihingi tayo ng lakas upang gawin ang mga kinakailangan. Humihingi tayo ng gabay kung ano ang dapat nating gawin. Kung ang buhol mo ay utang, ang dasal na ito ay hindi lang tungkol sa paghiling na mawala ang utang, kundi humihingi ka rin ng lakas para magtrabaho ng mas masipag, magtipid, at maghanap ng karagdagang pagkakakitaan. Kung ang buhol mo ay kalusugan, ito ay dasal para sa lakas na kumain ng tama, mag-ehersisyo, at magpatingin sa doktor. Ito ang dasal na nagbibigay buhay sa iyong pananampalataya. Nagdasal si Carlo, at sa bawat pagdasal, sinamahan niya ito ng pagkilos. At unti-unting, ang kanyang mga grades ay bumuti, ang kanyang kumpiyansa ay tumaas, at ang kanyang buhol sa pag-aaral ay nakalas. Ang pagkilos ay nagpapakita ng tunay na pagtitiwala.
At sa wakas, narito ang ikawalong Himalayang dasal, ang dasal ng pangako ili pagbabago. Matapos makalasan ng isang buhol, madalas ay nakakalimutan nating protektahan ang ating sarili mula sa pagbuo ng bagong buhol. Ang dasal ng pangako at pagbabago ay tungkol sa pangako sa Diyos at sa mahal na ina na mamuhay ng isang buhay na malaya sa mga buhol na may pananampalataya at pagmamahal. Kilalanin natin si Enje Reyes, isang biyuda na matagal nang nalugmok sa matinding kalungkutan matapos mawala ang kanyang asawa. Ang kanyang buhol ay ang kanyang matinding lungkot at ang kanyang pagkakapit sa nakaraan. Sa tulong ng mahal na ina, sa pamamagitan ng dasal ng pagsuko at tiwala, dasal ng paglilinaw ng hangarin, at iba pa, unti-unting nakalas ang kanyang buhol ng kalungkutan. Ngayon, nakakakita na siya ng pag-asa, nakakapag-aruga na siya ng kanyang mga apo ng may ngiti. Ngunit ang dasal ng pangako at pagbabago ay mahalaga para hindi na bumalik ang buhol. Dito, nagbibigay tayo ng pangako na magpapatuloy tayo sa landas ng pananampalataya, pagmamahal, at paglilingkod. Nangako si Enje Reyes na gagamitin niya ang kanyang bagong natagpuang kapayapaan at pag-asa upang maging inspirasyon sa iba. Nag-umpisa siyang mag-volunteer sa kanyang simbahan, nagbahagi ng kanyang kwento, at naging isang mentor sa mga biyuda. Ang kanyang buhay ay naging patotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ang dasal na ito ay isang pangako na magpapatuloy tayo sa paglago, sa pag-aaral, at sa pagiging mas mabuting tao sa bawat araw. Ito ang dasal na nagpapanatili sa ating mga buhol na kalas, at nagbubukas ng daan para sa tuluyang pagbabago at pag-asang walang hanggan. Ang iyong buhay ay isang pangako, at ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa bagong simula. Tingnan mo, kaibigan, ang bawat isa sa 8 dasal na ito ay parang isang hakbang sa isang hagdan. Hindi ito tungkol sa magic, kundi tungkol sa pagbabago ng puso, pagbabago ng isip, at pagbabago ng direksyon. Mula sa pagiging mapaghanap, nagiging mapagtiwala. Mula sa pagiging kontrolado, nagiging mapagpakumbaba. Mula sa pagiging puno ng galit, nagiging puno ng pagmamahal. Ang bawat buhol sa iyong buhay ay hindi isang permanenteng kondisyon. Ito ay isang paanyaya para lumapit ka sa mahal na ina at maranasan ang kanyang mapagpalayang pag-akay. Naaalala mo ba si Aling Nena? Matapos ang ilang buwan ng pagdarasal ng 8 Himalayang dasal na ito, unti-unti, nakakita siya ng liwanag. Hindi nawala ang kanyang utang ng isang iglap, ngunit nakakita siya ng mga paraan para makabayad, at ang mga taong pinagkakautangan niya ay naging mas maunawain. Ang kanyang asawa ay nakahanap ng bagong gamot na nagpagaan ng kanyang sakit. Ang pinakamahalaga, nakakita si Aling Nena ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang mga buhol ay hindi lang nakalas, kundi ang kanyang puso ay nagbago. Nakakita siya ng purpose at naging inspirasyon sa kanyang pamilya. Hindi lang ang kanyang problema ang nakalas, kundi ang kanyang buong pagkatao. Ikaw, kaibigan, ay may ganoon ding kakayahan. May ganoon ding pag-asa. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang mahal na ina ay nariyan, naghihintay, handang gumabay at magkalas ng bawat buhol sa iyong buhay. Ang iyong potensyal ay napakalaki, mas malaki pa sa anumang buhol na iyong nararanasan. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin, at ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay darating pa. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa iyong kalooban, kailangan mo lang itong tuklasin. Ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, nais kong samahan mo ako sa isang dasal. Isang dasal na magbubuklod sa lahat ng ating pinag-usapan, isang dasal para sa pagpapalaya mula sa lahat ng buhol. Isara mo ang iyong mga mata, o tingnan ang isang imahe ng mahal na ina, at buksan ang iyong puso. O mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ina ng ating Diyos at ating ina. Ikinagagalak ko ang paglapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pag-asa at pagtitiwala sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Ipinagkaloob ka sa amin ng Panginoong Hesukristo bilang aming ina, at sa iyo namin iniaalay ang lahat ng aming mga buhol, ang lahat ng aming mga problema, ang lahat ng aming mga kalungkutan at pasakit.
Ina ng pag-asa, isinasamo ko sa iyo ngayon ang bawat buhol sa aking buhay. Ang mga buhol ng takot at pag-aalinlangan, ng kawalan ng pag-asa sa pinansyal, ng kalungkutan sa aking pamilya, ng sakit sa aking katawan, ng pagkalito sa aking isip. Ipinapakita ko sa iyo ang bawat isa sa mga buhol na ito, na tila sumasakal sa aking kaluluwa, at pumipigil sa akin na maranasan ang tunay na kapayapaan at kalayaan. Mahal na ina, sa pamamagitan ng iyong dasal ng pagsuko at tiwala, tinutulungan mo akong bitawan ang pagnanais na kontrolin ang lahat. Isinasuko ko sa iyo ang lahat, dahil batid kong mas dakila ang iyong pagmamahal at paggabay kaysa sa aking sariling pag-unawa. Sa iyong dasal ng paglilinaw ng hangarin, hinihiling ko na linawin mo ang aking mga intensyon. Alisin mo ang anumang pagkakasalungat sa aking puso, at gabayan mo ako upang makita ang tunay na nais ng aking kaluluwa na naayon sa kalooban ng Diyos. Sa iyong dasal ng pag-amin at pagsisisi, tinutulungan mo akong harapin ang aking mga pagkakamali, ang aking mga kahinaan, at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Linisin mo ang aking puso at bigyan mo ako ng lakas na magbago. Sa iyong dasal ng patuloy na pananampalataya, tinutulungan mo akong manatiling matatag sa aking pananampalataya, kahit sa gitna ng pagsubok at pag-aalinlangan. Palakasin mo ang aking loob at panatilihin mo akong nananalig sa iyong pag-akay at sa kapangyarihan ng Diyos. Sa iyong dasal ng pasasalamat at papuri, tinutulungan mo akong makita ang bawat biyaya, gaano man kaliit, sa aking buhay. Punong-puno ng pasasalamat ang aking puso sa lahat ng iyong mga pagpapala at sa patuloy na iyong paggabay. Sa iyong dasal ng pagmamahal at pagpapatawad, hinihiling ko na punuin mo ang aking puso ng pagmamahal. Tulungan mo akong magpatawad sa mga nakasakit sa akin at maging sa aking sarili. Palayain mo ako mula sa galit at puot na nagtatali sa aking kaluluwa. Sa iyong dasal ng pagkilos at pag-asa, bigyan mo ako ng lakas at gabay upang kumilos ayon sa aking pananampalataya. Turuan mo akong gumawa ng mga hakbang, gaano man kaliit, upang makalas ang aking mga buhol at makamit ang pagbabago. At sa iyong dasal ng pangako at pagbabago, nangangako ako sa iyo, mahal na ina, na mamuhay ng isang buhay na puno ng pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Patuloy mo akong gabayan upang manatili akong malaya sa mga buhol at maging isang patotoo ng iyong kapangyarihan. Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipinalalagay ko sa iyong kamay ang aking buong buhay. Kalagan mo ang lahat ng aking mga buhol, isa-isa, at patnubayan mo ako sa landas ng kapayapaan, kalayaan, at tunay na kagalakan. Salamat, mahal na ina, sa iyong walang sawang pagmamahal at paggabay. Amen. Kaibigan, tandaan mo, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may kakayahang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang iyong pananampalataya ay isang kapangyarihan na hindi mo dapat maliitin. Ngayon, nais kong mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Ibahagi mo ang iyong pinakamalaking buhol na nais mong kalasan, o maging ang isang dasal na pinakamalakas na nagpatama sa iyong puso. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. At kung nakita mo ang halaga ng mensaheng ito, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell upang hindi ka mahuli sa susunod nating paglalakbay tungo sa pagbabago at pag-asa. Mayroon pa tayong napakaraming aral at kwento na ibabahagi na makakapagpalaya sa iyo mula sa anumang bagay na nagtatali sa iyong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy kang magtiwala, patuloy kang manampalataya, at patuloy kang maging isang ilaw ng pag-asa. Pagpalain ka ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Ingat ka palagi at tandaan, ang iyong buhol ay makakalas, at ang iyong pagbabago ay nagsisimula ngayon.